and open your Bibles. Psalm 34 verse 11. Now this afternoon, magdala ko sa mensahe, The Blessing of Fearing God. Ganinang buntag dito ko sa Hebron Bible Baptist Church sa Kauswagan. Salamat sa Ginoo, nag-improve sila dito. O salamat sa Ginoo sa lagad sa Ginoo nga gigamit dito. Pastor Benbido Ginoo sa apelyido palandaan, wa na pastoro na Ginoo god. Og si Princess, og salamat ko sa Ginoo nga sila gipadalanginan sa Ginoo dito ato silang padayonon sa pag-ampo. Okay? Ngon si Pastor Dodo nako, Pastor, basig sa 2 years from now, magpa-organize na ko. Amen? So, importante kayo na nga ma-independente na sila sa ilang offering, tanan, sila na para mo grow sila ang sa pagtuo ang mga membro sa church. Okay? Psalm 34 verse 11. Psalm 34 verse 11. Atong dunganan sa pagbasa. Psalm 34 verse 11. Ready, go. Come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. I will teach you the fear of the Lord. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa among mga bisita nga nakakaroon. Lord, I pray nga di sila mubiya ng balay tigumanan, nga di nila nadawaton si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Lord, gamita ko sa pagwali sa imong pulong, isa na imong makatawhan, Ginoo. I pray, O God, that you will open their hearts and their mind to understand the word. Lord, give me the exact word to deliver the message of God. Lord, I consider myself, O God, wala ko'y mahimo kung wala ka. So Lord, bless me now when I'm going to preach your word. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Blessed be seated. The blessing of fearing God. Ang panalangin, no? Kung ikaw mahadlokon sa Ginoo. So, daghang mga tao karon wala na sila kahadlok sa Ginoo. Isagun sa nila ilang gabuhaton, di sila mahadlok, muhimog sala. Ang ilang kahadlokan nga masapnan sila, mapriso sila. Apan wa sila kahadlok, kung tanaw nila nga walay nakakita, nga naman, wala sila kahadlok sa Ginoo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, kita nga mga Kristohanon, supposed to be advantage ta sa mga unbeliever. Because, doon na tayo kahadlok sa Ginoo. Pero, depende na nato sa atong pagkakristohanon, ug wa pa tayo kahadlok sa Ginoo. It will destroy your life if you are not fearing God. Sayon na nimo ang pagpangawat, paghimog dautan. Kung wa kay kahadlok sa Ginoo. Og dunay dakong panalangin kung we learn and we teach our children to fear God. Now, there is a great blessing in fearing God. God wants to train our children to fear Him. Ganing gisulti yun sa pulong sa Ginoo, the importance of training, teaching our children sa pagkahadlok sa Ginoo. In Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. You need to train your child, your children, ang atong mga anak, mga apo, sa mga ahas sila padulong, unsa ilang buhaton, labi na ang pagkahadlok sa Diyos, kay ni katiguang na nila, dili na sila mubiya niyana. Now, ang mga tao, nagpadayon sa ilang pagpakasala, kay wala sila kahadlok sa Diyos. Seems there's, difference kung imo lang muon o dili ni, pero wa sila masayod nga everything ay ang gilang gihimo, muani sila niyana. Ang Biblia, dili gyud ni mamakak ang Biblia. Unsa imong gipugas, imong anihon. When you stole something, kung nangawat ka, ang muna-una, ikaw mo naka-advantage. But every time nga mangawat ka, imo nang gipugas, bas dako ang nawala nimo nga oportunidad. Young people, be honest. Work hard and be honest. Because when you get something nga nangawat ka, kay wa kay kahadlok sa Ginoo, mas dako ang nawala nimo kaysa imong gikawat. Now,
Ang mga tao, they don't fear to do evil. No fear sa paghimog sala. Not knowing God will judge us and time will come. Now, to fear God, it means to give honor and respect sa Ginoo o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Atong isgutan nga ron, number 1 point, the kinds of fear. The kinds of fear. Una, holy fear. The fear of disobey God, the fear to do evil. In 2 Corinthians chapter 7, verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Now, the fear of the Lord enables man to obey God's command. Kung mahadlokon ka sa Ginoo, dili ka maghimo og dautan kay dunay Ginoo nga nasayod ka, nakakita sa tanan. Now, you need to, ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, dunay respect sa God's authority. Kung nakikahadlok sa Diyos, enable you to respect your parents because the Bible says, children, obey your parents. Honor your parents. Kay nagdalanig saad sa atong kinabuhi. Now, and then, not also that, we need to respect the man of God, the pastor. To respect and authority because of fear of God. Now, number 2, to fear to obey God. All kinds of fear, kaning kahadlok nato, other kinds of fear to obey God. Mahadlok ta nga musunod ta sa Ginoo. Doon na po yung mga tao na hadlok sa Ginoo, no? Pero doon na po yung mga tao na hadlok sila sa Ginoo, musunod sila sa sugo sa Ginoo. Pero doon na po yung mga tao nga ilang kahadlokan ang pagsunod diya sa Ginoo. Kung musunod ko sa Ginoo, unsa man ang akong di ko ma-enjoy diha sa sala. They are ignorant. They are fools. Ang ilang unahuna, ang pagkinabuhi sa sala, maghatag nila nindot nga kinabuhi. You are wrong. Kanang mga tao nga napriso, kanang mga tao nga naana sa Shabu, they think that sin is, sinning is enjoyment. There is kanang kalipay sa sala, but sangpot no nila nga nagmiserable ang ilang kinabuhi. And there's no return. Until nga mamatay sila, they became miserable because nahadlok sila musunod sa Diyos. Maybe daghang mga tao nga nadunggan nila, nagwali nila, pero siya ay musunod ko sa Ginoo, kapaot na kabatiya na, musigi kong simba. Di ba? Kung sa may yung kahadlokan, ang Ginoo o ang pagsunod sa Ginoo. Now, the fear of losing of something when they are going to follow God. Ang ilang pagtanaw nga kung musunod sa Diyos, dunay mawala nila. Mawala nila ang kalibutanong, kalipay, mawala nila ilang bisyo. Mahadlo ka, mawala ng imong bisyo. Ang bisyo mo'y naguba sa inyong kinabuhi. Ayaw kahadlok pagsunod sa Diyos. Siya musunod ta sa Ginoo. So may atong makwarta diha. Unya, gitawag ka sa Ginoo. As a missionary, mag-unsa na lang ang atong mga anak. Pangayigson ko sa Ginoo, if you're going to follow the Lord, if God called you, you go. Follow the Lord. But God, He promised you that He will supply all your needs. Amen? Now, doon na sila'y kahadlok pagsunod sa Diyos, tungod kay wala sila'y pagsalig sa Diyos. Young people, mahadlok ba ka musunod sa Diyos? Maybe that's the reason why you are not following the Lord. You are not giving your tithes and offering. Si pastor na pod. Mga igsoon ko sa Ginoo, I want that all members of the church will be blessed by God, spiritually and financially. You cannot say, Lord, bless me. Lord, bless me more. Dili kita panalanginan sa Ginoo, kundi ta musunod sa Ginoo. Now, daghang mga tao nga may sila, musunod ko sa Ginoo. Kulang pa man gani ning ako karon. Mabito ng kulang kay grasya sa Ginoo. Wa katagay kaalam sa Ginoo because you are not following the Lord. Amen? Now, sa itong buhaton,
Just trust God. Young people, just trust God. Kasi tanaw mo ni Cameron sa bata American citizen, sa American passport, ni adto pa na sa Amerika, trabaho dito, kwartahan na. Siguro no? Pero ang iyang unahuna, lahi sa atong unahuna. He wants to serve God. Ang iyang priority nga, gamiton siya sa Ginoo. Amen? Pero sa angkol, pahulaman lang kong plate di angkol be. Mukuyog ko ni mo sa Amerika. Daghan itong mga churches, maingon ako nga, Pastor Ray, do you have a nephew? Kay atong petisyonan? Kay nag-graduate sa Bible school? Kay mag-assistant pastor na mo, among worker din eh. Kana di na sila magpetisyon kay American citizen na. Kayong kuwa, kay ang akong mga pagumangkon, wa ko'y nadunduman na Eskwela Bible School. Ang ilang gipanguhang kurso, nursing, sa pagyod, kay gusto mo atog Amerika, pero wa sila kabalo, graduate sila sa Bible School. Ang lupa na ritso. Kamo, kita, unsa may itong ikahadlukan pagsunod sa Ginoo? Christian, ayaw pagkahadlok pagsunod sa Ginoo. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear. Ayaw kahadlok. Young people, ang pinakanindot nga kinabuhi diha sa Ginoo. Just follow the Lord. Even though wa ka nakita ang advantages sa unsa ko, di ko mo eskwela ko Bible school, unsa lang kong kinabuhi. No, just trust God. Kung unsa kadako ang imong gibiyaan, mao sa dublihon sa Ginoo ang kadako sa oportunidad sa iyang pagpanalangin nimo. Pengon eskwela lang ko Bible school kay wa man ko ikagasto akong mama nako. May na lang ni mintras wala pa ko eskwela o may lang puno ng hinunaa kaysa magbugoy-bugoy ka. Pero nindot ginang nakigibiyaan niya ni sunod ka sa Ginoo. Amen? For God hath not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Christian, wa tatagay sa Ginoo kanang spirito sa kahadlok. Pag Ginoo na ato ng sundon. Amen? And He promises that He will bless us. Ganit niya natapasagda, nita niya biyaan. Now number 3, fear of danger. Una, fear of the Lord. Ang uban, fear to obey God. Wala di sila mo alagad sa Diyos. Di sila mo sunod sa Ginoo, kay hadlok sila. Pero nga naman, kulang sila pagsalig sa Diyos. Ikatulo, fear of danger. Ito mga tao nga, dali may stress. Stress sila kanunay, kay daghan sila gikahadlukan. Now, God promises that He will never leave us nor forsake us. He promises to supply all our needs. In the time of your fear, it's our opportunity to pray, to experience God's care of His people. Amen? Kung sa mga nga klase, dali na ba ka ma-stress? Parayan ako. Dali ma-stress? Sige lago na huna. Ingon si Jima, ay kalayo ra ana. 99.9% sa atong ginahuna, dili tinuod. Pero nahadlok ta. Kung dugay makauli, mahadlok kay kung di ko katulog kung wa pa kauli. Si Am-Am, si Rindel, si GR, Jem, na sila. Muna tuktukon sa daang ni Jima. Si Jima kay, matulog naman na siya kay, di man na sa stresson. Siya, ay na, aral lagi na diya, oy. Ikaw ato ba? Tuara, dahil matulog na ko. Pareha ba mo na ko? Inanimay ko pagkahimo sa Ginoo. Ang mga bata sa una, mag-camp dire. Suko kay sila, kay magagmay pa sila. Kay papaulion ako eh. Dili sila ka last night, kaya di man ko katulog. Uli sila dito. Si GR maglakaw, bagot-bot, si Amaw kay, di na ko paapilon. O sa inyong hadlukan sa inyong kinabuhi. Tunay Kristohanon, perting hadlukan niya kayo na. Yung sa pastor, stress na kay siya, kay wa na sa kwarta. Nakutahan ako, pila na imong kwarta na lang, 3 million. Iko, grabe. Kakamuga, kita ganun, wa tayo piso, kita mahadlok. Pag-unsa na lang kuno siya. Pero ito pa siya 3 million. Maigsoon ko sa Ginoo, I don't know, unsa imong ikahadlukan karon. Nahadlok baka nga mawadaan kag trabaho,
Nahadlok baka nga unsay may tabo sa imong kinabuhi. O I don't know unsay imong fear sa imong kinabuhi, but I will tell you, God, He cares for us. Doon na tayo Diyos nga atong dalangpanan. You pray. And that's an opportunity din. Imong makita ang pagbantay sa Ginoo nimo. Amen? Now, we talk about kinds of fear. Number 2, people who feared the Lord. Kini mga tao nga doon ay kahadlok sa Ginoo. Kung kinsa ni sila. Una, godly woman. In Proverbs 31 verse 30, favor is deceitful and beauty is vain. Kanang beauty, mayang people, ang itanaw ganyo kanang gwapo-gwapa. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang pinakagwapa gyud kanang mahadlokon sa Ginoo. Naay sila gi-sistensyahan ni Brother Ondo o ni Jima ang among working. Kay bisan sa inang ka, working sa church ana sa mong balay. Usay mo uli nga mag-inom. Usay di mo simba, mag-make up pa, abig ni simba. Kabadlungon gyud in taon. Pero ang atong pangitaon, kanang mahadlokon sa Ginoo. Kay mulungtad ng iyang kagwapa. Kay ngumog taas ilong, kani ako taas ilong, unyang madasmag na. Pagtindog niya ang iyang ilong, mura nagpalwa na kulob. Bulagan na ni mo. Isa adik na ko ani. Ngita na koglain. Ang atong pilion, kanang mahadlokon sa Diyos. Dako nagamat. Parents, if you want that your children, mudako sila nga, mahimo silang tao nga, panalanginan sila sa Ginoo, teach them to fear the Lord. Una, tudloy sila nga, di sila mo absent og Domingo. Naa sila sa simbahan. And you are the leader. Show them as an example. Tudloy sila, nga bisag kung si kwarta nila, ilang iuli ang ikapulo o maghatag sila mga halal. That's one way of showing. To teach them to fear the Lord. Nga naay Diyos nga nagbuot sa tanan. I'm sure the child ngay mong gitudlo ang kahadlok sa Diyos, mudako sila nga mahimo silang mga tao nga diin panalanginan sa Ginoo. Another tao nga dunay kahadlok sa Diyos, si Joseph. Si Joseph, tanaw na to in Genesis 42 verse 18. Ang iyang mga igsuon, nakasala ni Joseph. Do you remember? Si Joseph, iyang ibaligya sa mga igsuon. Nahimo siyang slave. And then, gipasagin lang siya ng rape, na priso siya. And he came out and he became a governor of Egypt. Second command of Pharaoh. Can you imagine that? Unsa ka dako sa iyang naabot sa iyang kinabuhi. Unya ang iyang mga igsuon, namatay naman ilang papagmama, nahadlok niya. Kani si Joseph, tabang-tabangal na tani, kinaman atong papa pa, di pa ni bubalos. Karon kay namatay naman si Jacob, kuyawan sila. Tanawa na to. Genesis 42 verse 18. And Joseph said unto them in the third day, this do I and live, for I fear God. Ganong nabuhi pa mo kay nahadlok ko sa Ginoo. At kani mga iyang maigsuon, nakasala ni niya. Patyon siya ni sa una. Gilabay sa dito, may ganing, doon na ilang igsuon na, ayaw lang ito na patyon na itong igsuon. Kay igsuon ko na ito na, ibaligya talang na. Tiya mo na. Ang yung igsuon, wa si sala. Tungod lang sa envy, kanang envy. Dautan kayo na. Mga Christian, if you have envy, masuko kasi yung igsuon, nga walay dautan, gihimo yung igsuon, you pray and ask God to help you. Amen? Ingon si Joseph, wa pa ko mahadlok sa Ginoo, balusan ta na mo, dugay na mo nangamatay. Ang mahadlokon sa Dios, dili mo balos. Amen? Amen? Wag di mo amen. Ha? Ingon siya si Joseph, giingnan niya yung igsuon, buhi pa mo kay doon ako'y kahadlok sa Diyos. Na wala mo balo si Joseph sa iyang maigsuon tungod kay nahadlok siya sa Diyos.
tanaw sa iyang mga igsuon, siya may gipanalanginan sa Ginoo. Si Joseph, iyang gi-acknowledge nga, tanan na hitabo sa iyang kinabuhi, gitugot sa Diyos because God has a purpose. Ngayang luwason ang Egypt o iyang mga katawan sa kalibutan sa gutom. Kay dunay dako nga gutom. Og si Joseph mo'y nagpredict ni ana og gitagaan sa dakong responsibilidad ni Pero nga magtigom sila pagkaon aron pag-abot sa tinggutom, maluwas sila og lakip ang iyang panimalay og uban nga mga tao. Kung wala gibaliga si Joseph, isa mahimong governor. Kuha siya gipasanginli nga nang rape siya. Dili siya maila-ila niya tong butler aron musulti sa king nga dunay tao didto nga maalam kaayo kuyog nako sa prisuan. Dili mahimong governor si Joseph. You know the story? Ang uban murag basahin yung Bible, di ba, about Joseph? Og si Joseph iyang giila nga gitugot ni sa Ginoo. Kay ang Diyos dunay maayong katuyuan, maybe dunay mga tao nga nag-persecute nimo. Dunay mga tao nga nag-away nimo. Gitugot na sa Ginoo because God has a greater purpose sa imong kinabuhi. Amen? Maybe God wants you to gusto sa Ginoo nga mo grow ka spiritually. Mulig-on ka sa imong kinabuhing Kristohanon. Ikatulo nga tao nga dunay pagtuo sa Ginoo, the repentant thief. And Luke 23 verse 40, but the other answering rebuked him, saying, does not thou fear God? Ginya niya tong duha, katong usa kay duha man ni sila gilansang sa cross. Ikatulo si Christ na sa tunga dayon. Ang usa nagbugal-bugal ni Christ. Pero ang usa ningon siya, wa ka kuyawi, wa ba kay kahadlok sa Ginoo? Saying thou art in the same condition. Pero kaning tawhana walay sala. Ingon niya si Jesus Christ. And sa Lord, remember me. Dumdumi ko Ginoo kung tuwa na ka sa imong gingarian. Ang usa ka kawatan gilansang sa cross naluwas. Nahadlok siya. Pero ang usa nagbugal-bugal sa ni Kristo. Now, kung wala pa ka ma-save, dili ka maluwas sa imong maluwas ang imong kalag dito sa linaw nga kalayo kung dili ka mubatig kahadlok sa Dios. Kahadlok sa silot sa sala nga mo ang linaw nga kalayo. Now kining taong dautan kauban ni Jesus Christ, ang usa wa siya'y kahadlok sa Dios. Nagbugal-bugal siya bisa nagbitay nga sa dito sa cross. Kuyog sa ni Kristo, gibitay sa cross, kuyog nila, pero sila makasasala. Ingon ang usa, kita, gibitay ta, ngayon ta bitayon, kay makasasala ta. Pero kinisya, wala say sala. Isa wa kay kahadlok sa Diyos. Now, para sa mga bisita karon, inaot nung ta, nga doon na mo'y kahadlok sa Diyos. Ang pangutana, kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, are you sure your soul moadto sa langit? Kung wa ka kasiguro, dawata si Kristo karon, pasudla sa imong kinabuhi. Because the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Now si Kristo, murag yung dalan padung sa langit. Kung imo siyang tuhuan, imo siyang saligan, imo siyang dawaton, imo siyang manluluwas, iya kang luwason. Og makasiguro ka nga ikaw moadto sa langit tungod kay imong gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Now lastly, what people will do to fear God? Unsa may buhaton sa tao nga nahadlok sa Dios? Una, they will serve God. Kung kabalo ka nga ang Diyos maayo, ang Diyos mo kastigo siya kung di ta mo mapasalamato niya, kung di ta mga lagad niya atong biyaan ng Ginoo. Well, if you have fear to the Lord, imong alagaron ang Diyos. Maybe you are not serving God because you don't fear on Him. Sa imong unahuna nga ang Diyos, wala
kuan man ang Ginoo. Dili man na siya, kung di ta mga lagad, okay ra man ang Ginoo. Diya ka na sayop. Once you are saved, you became a child of God, and you are under sa protection sa Ginoo, o dili ka musunod sa Ginoo, God, He will chastise you as His children. Now, ang Kristohanon nga mapasalamaton o matinahuron sa Diyos, gusto siya nga mga lagad sa Diyos because they fear God. In Psalm chapter 2, verse 11, serve the Lord with fear, rejoice and trembling. Atong alagaron ang Diyos sa kahadlok. Ang pusubot ni Ana, serve God with respect and honor. Basta Ginoo na, ayuhon yun ako ni. Kay Ginoo akong gialagan. Dili ka, Ginoo, musabot bitaw na. Sakto na ni. Maura ni siya. Ang gusto sa Ginoo, kung ato sing alagaron, do the best. Amen? Kana kung mahadlukon ka sa Ginoo. Iyon sa Bible, serve the Lord with fear. Rejoice with trembling. Ayaw po pangalagad sa Ginoo nga mura kag gipugos nga. Magalagad kita ni. Mga gusto sa Ginoo, malipayon. Amen? Pero sa simbahan, may igsoon ko sa Ginoo, I want you nga, you are serving the Lord all your heart with joy. Dili ingon nga gipugos mo. Dili pugos kay kundi mo mga lagad sa Ginoo, ayaw na lang kung ang imong naong mura ka gipugos. Dapat doon na kay kalipay. Wa pa lang ko magtrabaho sa SLB, di man ko musimba. Pasalamat mo nga gipugos mo. Kay basig mawa mo maluwas kadugayan, maluwas ra mo kadugayan. Amen? Now, Elmiro, they will serve God. And then, God called every Christian to serve Him with fear. In 1 Corinthians 7:22, for he that's called is the Lord, being servant is the Lord's freeman. Likewise also, he that is called, being free, is Christ's servant. We are called to be a servant called to serve. Amen? There is a church where all servant. Dunay usa ka pastor na murag kuan kay ang church wala kay gustong mga lagad sa Ginoo, siya tanan manglimpyo, say magampo sa tanan, ihara gitanan, magkuwag offering kay wagi mo sugot ba na mo nga lagad sa Ginoo. Salamat ko sa atong church kay daghan gustong mga lagad sa Ginoo. Salamat ko sa bang men pastor. Kung ingna lang ko pastor, unsay akong gitabang sa church, salamat gyud sa Ginoo that we have people in our church who have, gugma sa pag-alagad sa Ginoo. So doon sa kasimbahan, and one time he invited a speaker and he preached, he challenged the people to serve God. O na, buwali na. Grabe ang speaker. Pagkuman, nag-invitation. Kinsay mga lagad sa Diyos, usaray ni forward. Usaray ni forward. Bingong pastor, bay na lang, kay nanay usa ni forward. Ipangutana niya, Brad, salamat nga ni forward ka. Pagkahuman niya, Brad, salamat kayo nga ning forward ka. Unsay imong gusto nga naa sa ministry? In siya, pastor, gusto na ko nga mahimo kong consultant nimo. We were all servant. Amen. Wala kinahanglan ni consultant sa church, supervisor sa pastor. Amen? Amen ba mo? Ha? So ang gusto sa Ginoo, mga lagad tatanan. Ako nga simbahan nga, grabe, manghugas sa plato, mga membro, manager sa bangko, maglimpyo sa bangko, mo na'y gusto sa Ginoo. Amen? Now, if you will not serve God because you want to have a good life, you lose it. Christian, sometimes di ta mga lagad sa Diyos kay gusto tag nindot nga kinabuhi. Atong unahuna, kung mga lagad ko sa Diyos, unsa man ang akong kinabuhi. Now, but in the Bible, kadtong
Ang gingon sa Ginoo in Matthew 10:39, Matthew 10:39. He that findeth his life shall lose it. Nangita kag hayahay, di ka mga lagad sa Dios, you lose it. And he that loseth his life for my sake, meaning ka, bahala na wa ko kwarta, bahala na wa ko opportunity. I want to serve God. Kaigsoon ko sa Ginoo, that man, tagaan sa Ginoo, opportunity nga i-bless sa Ginoo. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos nato gamahanan, say nagbuot, say maghatag nimong kaalam. So, ang mga tao nga mahadlok sila, mga lagad sa Diyos, basig makalisod-lisod sila, di sila mohatag sa ilang offering, kaya hadlok makalisod-lisod, makalisod-lisod hinuog samot. Naunsa ka nga akong kinabuhi kung wala na ko nigihatag sa Ginoo? Sa kang klase nga kinabuhi karon. And number 2, walking in His ways. Ang mga Kristohanon nga dunay kahadlok sa Dios, maglakaw diya sa dalan sa Dios. Kung doon na kay kahadlok sa Dios, maglakaw ka sa dalan sa Dios. In Psalm 128 verse 1, blessed in every one that feareth the Lord, that walketh in His ways. Walking in God's way, it means wala ka maglakaw sa unod-unod nga pangibog. Wala ka maglakaw sa dalan sa dautan. No? 6, outside marriage is evil in the sight of God. In Hebrews 13:4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But warmongers and adulterers, God will judge. So young people, paglakaw diya sa dalan sa Diyos. Now, and number 3, ang mahadlokon sa Diyos is humble. Mapainumsanon. Ang taong nahadlok sa Diyos, mapainumsanon, mapailubon. Dili siya manghambog sad. In James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Now, number 4, last, the benefits and blessing of fearing God. Una, the eye of the Lord is upon them. Ang mata sa Diyos kanunay nagtutok nimo. Speak about your full protection. Kami sa una maligo gamig swimming pool, kuyog ang mga bata. Dinay usa nga akong sugoon, labi na silang GR gagmay pa, si Am-Am, na ako'y tao nga dili gyud ang iyang mata tu arag yun ni GR ug tuwa ni Am-Am. Kay kung mag-ana siya, nalunod ng bata, dugay siya nakabalik, wala na, ulahin na. So, kung mahadlokon ka sa Diyos, ang mata sa Ginoo kanunay nagbantay nimo. Amen? In Psalm 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Ikaduha, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanang pagkahadlok sa Diyos, maunay sinugdanan, natagaan ka sa Ginoo kaalam. Ang Diyos maghatag nimog tinuod nga kaalam. In Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all they had to His commandments, His praise endureth forever. Ang taong walay kahadlok sa Diyos, wag na siya kaalam. Grabe na sa magpataas ang kagalingon. A proud person, it shown to yourself that wala ka mahadlok diha sa Ginoo. Apan ang mga tao nga dunay kahadlok sa Dios, doon na siya kaalam, doon na siya kahibalo. Dili sa magpataka og sulti. Kung dunay tao nga mo paubos niya, mag-ipaubos siya, magpaubos lang siya because he knows the word of the Lord. You have wisdom. Maybe siguro dili ka graduate sa college. Apan kung doon na kay kahadlok sa Diyos, makabalo ang mga tao na doon na kay kaalam lahi sa uban. And then, number 3, God will bless them that fear Him. In Psalm 115 verse 13, He will bless them that fear the Lord. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Now, Christian, ang Diyos nangita siyang mga tao nga iyang ipakita sa kalibutan nga tinuod siya nga Diyos is a powerful God, but is looking for us
na doon na magitay tinuod nga kahadlok sa Diyos. Doon ay mga tao, they don't do evil things kung dahil makakita. But how about ikaw na lang? Naikwarta din ha sa imong atubangan, yung kagkuhaan ko ni karug sa kabandol. Wa man gini makakita diri. Nalimot ka, do'y Ginoo nakakita. You know, the reason why sometimes the Christian, we suffered in poverty, and unta Kristohano na unta ta, nganong ang atong kinabuhi lisod kayo, una sa tanan, wa tay kahadlok sa Dios. Tungod kay wala tay kahadlok sa Dios, dili ta mo sunod sa Ginoo. Ang atong gikahadlokan ang pagsunod sa Dios. Christian, are you listening? Ang mga tao nga wala mo sunod sa Dios, ngano wa sila mo sunod sa Dios, nahadlok sila mo sunod sa Ginoo. Kaya ilang una-una, kung musunod ko sa Diyos, maghahatag ko sa ikong ikapulo. Kadako ana, musimba ko, kakapoy ana. Pero di sila mahadlok, muhimog dautan. And that's the reason why, ang ilang kinabuhi, Kristohano na unta sila, pero dili makita ang Ginoo sa ilang kinabuhi. If you are willing to die for God, God, He will bless your life. Nawaan mo damha nga grabe nga panalangin. Now, the challenge is this. How about kung imong sulayan ang Ginoo? Ang mga tao nga dunay kahadlok sa Dios like Daniel, Meshach, and Abednego, nakita na to unsa sila ang ilang kinabuhi. They are not people who, graduated o unsa diha nga mga bright sila kayo, no? IQ is different from following the Lord. Even unsa imong nahumanan, kung wa kay kaalam sa Dios, ang mga tao nagtan-aw nimo nga ubos kayo because even you are a professional. Kung wala kay kahadlok sa Dios, wa kay kahadlok mo sulti, bisag unsa la imong sulti, wa kay kahadlok maghambog, di ka mahadlok mo dili mo kuan sa Ginoo, mosunod sa Ginoo. Dili makita sang Diyos sa imong kinabuhi. But Christian, God will bless us small and great. Amen? I will atong basahon otro. Nawala naman. Atong basahon otro sa katapusan. Then, matapos na ta. Now, He will bless them that fear the Lord, both small and great. Amen? Panalanginan ka sa Ginoo. Pastor, gusto ko i-bless ko sa Ginoo. Gusto ko, Pastor, nga i-bless sa Ginoo nga akong panimalay. Learn to fear God. Nindot na unta kayo, musulti ka. No, nahadlok ko sa Ginoo. Dili na ako niipos. Nindot na kagayo unta nga mo balos ka. Insa siya. Doon ay akong amigo sa namingon siya. Kani, panahon na ni, nga musukol ang dinaog-daog. Eko paghilom da, Julie. Drama mo na sa radyo. Eka, dili lang ko mubalos. Kaya nahadlok ko sa Ginoo. Amen? And God, He will give you wisdom. And God, He will bless you. Panindot ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo. Lord, nakita na ko, doon namin mga bisita. Lord, I will do this invitation para sa among mga bisita, O God, na panalangin ni Ginoo, nga ang among mga bisita, kung wa pa sila maluwas, ilang dawaton si Jesus Christ karon nga ilang maluluwas. Blessed is invitation, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. No, para sa among mga bisita. Para sa among mga bisita, ako nagpray nga inyong dawaton si Jesus Christ nga inyong maluluwas. Ang pagdawat sa Ginoo dili na pasabot nga magbaptismo. Ang baptis dili na mo'y makaluwas si Kristo. Nigtagna sa hapunon karon, maybe yung pastor, I want to be saved. Usara gyud dalan sa langit, this is the Lord Jesus Christ. Kung imong isalikway si Kristo, sama ra nga imong gisalikway ang kaluwasan sa imong kalag. While the piano will play very softly. Now, para sa mga bisita, sunod nining pag-ampo nga akong paghimuon karon. Yung pastor, I want to be saved. Ang kaluwasan na ni Kristo, wala na lain. Today is the day of salvation. Karong adlaw, panahon karon sa kaluwasan mintras buhi pa ta.
May ka, Pastor, basig sunod na lang si Mana. No. Wala ka kasiguro. Kung sa'yo mahitabo sa imong kinabuhi. Maybe today, the Holy Spirit convicting your heart. Ayaw paghahiay mong kasing-kasing, dawata si Kristo karon ngay mong maluluwas. Para sa mga bisita, sunod din nga pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo nga akong paghahimuon karon. Maghimo kong pag-ampo. If you want to accept Christ, sunod din nga pag-ampo akong paghahimuon karon. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Okay, daghang salamat o maglingkod mo. O doon na tayo child dedication. Yang yun ako